Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po! Mahinang sumagot si Ming Shirin, gusto kong mag-imbestiga pa, ngunit hindi ko sinasadyang nag-trigger ng isang kakaibang bitag at kinailangan kong magmadali pabalik magdamag. Walang silbi ang disipulong ito. Dahan-daang lumapit si Lasho sa kanya. Itaas mo ang iyong ulo. Sigurado, nakita niya ang isang marka ng pangkukulam sa noo ni Ming Shirin. Nang marinig ang pagbanggit ni Lasho sa pangkukulam, agad na sumandal si Panjan sa gulat. Hindi nakakapagtaka na naapektuhan si Mr. Fort. Ito ay isang bitag ng pangkukulam. Talagang walang maraming mga cultivator ng pangkukulam sa Great Yen. Sino ang gumawa nito kay Mr. Fort? Umiling si Ming Shirin upang ipahiwatig na ayos lang siya, medyo pagod lang. Gayunpaman, pinigilan lang ng pangkukulam na ito ang 60% ng aking antas ng cultivation. Hindi ito masyadong seryoso. Gayunpaman, nagpahayag ng ibang opinyon si Panjan. Ito nga ay pangkukulam. Dapat nating paalang bisa ito ng mabilis, kung hindi, maaaring kumalat ito hanggang sa tuluyang mawala ng akses si Mr. Fort sa kanyang antas ng cultivation. Sa puntong iyon, maaari itong maging mas mahirap na paalang bisa ang pangkukulam. Nagulat si Ming Shirin sa mga salitang ito. Panjan, mas mabuting huwag mo akong takutin. Hinaplos ni Lasho ang kanyang balbas at sumenya sa kanya na magpatuloy. Pagkatapos ay nagsimulang magpaliwanag si Panjan. Hindi ko ito ginagawa-gawa. Noong panahon ko sa pag-aaral ng kalakalan sa Clarity Sect, pinag-aralan ko ang mga tala tungkol sa pangkukulam sa library. Ang pangkukulam ay nahahati sa puting pangkukulam at itim na pangkukulam. Ang isang cultivator ay maliligaw ng landas kung magkukultibo sila ng may masasamang intensyon. Noong panahong iyon, bata pa ako at padalos-dalos. Ang pangunahing focus ko ay ang mabilis na pagsulong ng aking antas ng cultivation, kaya't tiningnan ko ang pangkukulam. Ngunit sayang, mahigpit na binabantayan ng lahat sa Clarity Sect ang lihim. Bukod dito, hindi ako nakahanap ng mga senior na natuto ng pangkukulam at handang magturo sa akin. Nagtanong si Shou Chifeng nang may pagkamausisa, kaya ba pinili mo ang 3-in style? Malabong tumanggo si Panjan. Sinabi lang sa akin ng Clarity Sect Elder na nababagay ako sa 3-in style, ngunit hindi niya sinabi sa akin na kailangan kong ipares ito sa 6-yang technique. Nalaman ko lang ang tungkol sa balanse sa pagitan ng yin at yang matapos kong makilala ang Pavilion Master. Sa pagsasalita tungkol sa pangkukulam, ang mga paghihigpit nito ay katulad ng mga seal ng cultivation. Dahan-dahan nilang kakalawanggan ang mga meridian ng isang cultivator at haharanggan ang mga ito. Sa katunayan, ang Clarity Sect Seal Block Technique ay nilikha batay sa isang pamamaraan ng pangkukulam. Sa anumang kaso, mas maaga nating paalang bisa ang pangkukulam, mas mabuti ito para kay Mr. Fort. Sa kaso ni Mr. Fifth, ang kanyang antas ng cultivation ay ganap na na-seal. Ang spellcaster ay dapat na nag-cast ng seal mula sa malapit na distansya. Kaya't agad itong nagkabisa. Dahil dito, pareho ang kinalabasan anuman ang oras na paalang bisa natin ang pangkukulam. Walang pag-aalinlangan na nagtanong si Shou Chifeng, dahil napakarami mong alam tungkol sa pangkukulam, may alam ka bang mga paraan para masira natin ang spell? Tumanggo si Panjan at nagsimulang sumagot. Naaalala kong nabasa ko ang tungkol sa isang paraan upang paalang bisa ang spell, na itinuturing din na pinakakatiwalaan at maaasahan. Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng spellcaster mismo upang paalang bisa ang spell. Ang pangalawang pamamaraan ay ang paglinang ng Zen ayon sa Budismo o pagsasanay ng mga pamamaraan ng Taoista. Sa pamamaraang ito, kapag nalampasan ng antas ng cultivation ng biktima ang antas ng cultivation ng spellcaster, magkakaroon sila ng kakayahang paalang bisa ang spell. Gayunpaman, imposible ang pamamaraang ito. Tutal, paano magpapatuloy ang isang tao sa paglinang kung nakasil ang antas ng cultivation ng isang tao? Kaya ang ibig mong sabihin ay walang tayong magagawa upang alisin ang spell kay Mr. Fort. Umiling si Panjan upang ipahiwatig. Natatakot ako na ang Pavilion Master lang ang may kakayahang paalang bisa ito.
Ang ikatlong paraan ay ang pagkakaroon ng isang cultivator na mas makapangyarihan kaysa sa spellcaster upang sapilitang sirain ang spell. Kung hindi, ang salungatan sa pagitan ng pangkukulam at nagtitipong enerhiya ay magdudulot ng pagkabasag ng mga meridian ng cultivator, na haantong sa kanilang pagsabog at tuluyang kamatayan. Ang Pavilion Master lang ang makakagawa nito. Nang marinig ito, lumingon ang lahat kay Lasho. Saglit na nawala ng imik si Lasho. Ano ang dapat kong gawin? Agad na lumuhad si Ming Shirin. Pakiusap, paalang bisa ang paghihigpit sa akin, Master. Hindi sumagot si Lasho. Sa halip, mabilis niyang isinasaalang-alang ang kanyang mga opsyon sa kanyang isipan. Dahil may mga bitag ng pangkukulam sa paligid ng Fish Dragon Village ng Measure Heaven River, hindi ko basta-basta maipapadala ang mga tao mula sa masamang Sky Pavilion doon. Tutal, kung ang isang tao tulad ni Ming Shirin ay mahuhulog dito, walang duda na ang iba ay mas madaling mahuhulog sa bitag. Tila wala akong pagpipilian kundi personal na imbestigahan ang Fish Dragon Village. Tungkol sa pagpapawalang bisa sa pangkukulam, nalilito ako. Wala akong solusyon para dito. Tutal, hindi ko masasabi sa mga taong ito na ang aking antas ng cultivation ay nasa Brahmancy realm lamang. Nang makita na nanatiling tahimik ang Master, mabilis na nagsimulang makiusap si Duan Musheng. Master, bagaman madalas magkamali si Junior Brother, naging maayos ang kanyang trabaho kamakailan. Pakiusap, iligtas mo siya, Master. Nagsimula ring makiusap ang iba pa sa bulwagan. Nahirapan si Lasho. Kung ito ay noong nakaraan, malamang nalilipad si Chi Tiandaw sa matinding galit at sisipain silang lahat palabas. Gayunpaman, hindi may kakailan na naging maayos ang trabaho ni Ming Shirin kamakailan. Bagaman hindi kasing tatag ang katapatan ni Ming Shirin tulad ni Duan Musheng o Little Sio, maaasahan siya pagdating sa pagkumpleto ng mga misyon. Ang kailangan lang ni Ming Shirin ay kaunting disiplina. Sa pag-iisip nito, lumingon siya at naglakad patungo sa lihim na silid, sumenyas kay Ming Shirin na sumunod. Nang makita ito, medyo nakaramdam ng ginhawa ang lahat. Dahil inaayos ng Master ang spell ng pangkukulam, walang dapat maging problema. Ang Pavilion Master ay nagtataglay ng malalim na antas ng cultivation. Ang maliit na spell na ito ay walang anuman sa kanya. Lumapit si Duan Musheng kay Panjan at Zhou Jifan. Dahil apektado si Old Fourth ng pangkukulam, kayong dalawa ang gagawa. Nang marinig ito, nakaramdam ng masama ang dalawa at mabilis na nagtanong, ano ang ibig niyang sabihin. Sinulyapan sila ni Duan Musheng. Makipag-spar sa akin sa lihim na silid ng masamang Sky Pavilion. Sinundan ni Ming Shirin ang mga hakbang ng kanyang Master. Ito ang kanyang unang pagkakataon dito. Dati, wala siyang kwalipikasyon na lumapit dito. Bagaman naisip ng lahat na itinatago ng Master ang lahat ng magagandang bagay sa lihim na silid, mahigpit itong nakasil. Ang Master ay karaniwang nagkukultibo sa loob, na walang pagkakataon na makapasok. Ang mesa ay natatakpan ng iba't ibang lihim na kasulatan, at ang lahat ng uri ng sandata ay nakakalat sa mga istant at sulok. Habang nasa sabik niyang pinagmamasdan ng lahat, biglang umabot sa kanyang mga tainga ang boses ni Lasho. Umupo ka. Masunerang sinunod ni Ming Shirin ang utos at naghubad ng kanyang mga damit. Lumipat si Lasho sa likod niya at nagsimulang magtrabaho. Ang aking antas ng cultivation ay nasa Brahmancy 8 Meridians realm lamang. Gayunpaman, hindi ito ang tunay na Brahmancy 8 Meridians realm. Ang aking avatar ay ang Mighty 4 Quadrants lamang. Walang dapat maging problema para sa akin na suriin ang kanyang katawan, ngunit halos imposible para sa akin na sirain ang spell. Itinaas niya ang kanyang palad at inilapat ito sa likod ng isa pa, at ang mga alon ng nagtitipong enerhiya ay nagsimulang samuri. Hindi napigilan ni Ming Shirin ang pagsigaw, ang antas ng cultivation ng Master ay tunay na malalim. May kakayahan siyang pigilan ang kanyang nascent divinity tribulation realm na nagtitipong enerhiya sa gayong banayad na antas. Gayunpaman, nang makipag-ugnayan ang aking nagtitipong enerhiya sa witchcraft spell, nakaramdam ako ng paghihiganti. Maingat na sinubukan ni Lasho na iwasan ang witchcraft spell at suriin ang iba pang mga meridian.
Gayunpaman, sa sandaling sinubukan kong gawin iyon, ang witchcraft spells ay tila nagkaroon ng sariling kalooban at biglang umatake. Malamig na sumanghal si Lasho, kasuklam-suklam. Sa isang iglap, ang estado ng pag-unawa sa heavenly writing ay kusang lumitaw. Isang mahinang asul na ilaw ang kumalat, agad na nagtataboy sa witchcraft. Hindi lang iyon, ang asul na ilaw ay pumasok sa katawan ni Ming Shirin, biglang nagpapabagsak sa nakakatakot na kapangyarihan ng pangkukulam. Natamba si Ming Shirin dahil sa epekto, ngunit matapos maramdaman ng malayang pagdaloy ng nagtitipong enerhiya sa loob niya, tuwang-tuwa siya. Samantala, sa isang madilim na silid sa Great Yan's Palace, biglang dumura ng isang bangkos ng dugo ang isang babae na nakasuot ng napakagandang damit. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng paniniwala. May nakapagpabagsak ng aking spell. Sino iyon? Pabalik sa masamang Sky Pavilion, nagulat din si Lasho. Sa sandaling ito, nararamdaman ko ang parehong nakakapreskong pakiramdam na naramdaman ko matapos kong matagumpay na paalang bisa ang Brahman Lullaby. Sigurado ako na ang pag-unawa sa Heavenly Scroll ay magbibigay sa akin ng pambihirang kapangyarihan. Gayunpaman, sayang na hindi ko pa rin naiisip kung paano ito gamitin. Sa anumang kaso, hindi ito ang oras upang isipin ang mga bagay na iyon. Tiningnan ni Lasho si Ming Shirin. Naramdaman ni Ming Shirin na nawala ang paghihigpit ng witchcraft matapos tumama sa weapon rack. Ang kanyang mga dating naharang na Meridian at Dantian Sea of Qi ay naging hindi naharang. Tuwang-tuwa si Ming Shirin at agad na lumuhod sa pasasalamat. Salamat sa pagpapawalang bisa sa paghihigpit, Master. Ang iyong mga kasanayan ay walang kapantay. Nanatiling tahimik si Lasho. Namamangha pa rin siya sa pambihirang katangian ng heavenly writing. May kakayahan pa itong pigilan ang pangkukulam. Napansin ni Ming Shirin sa sandaling ito ang nakakalat na mga sandata sa lupa. Sa sandaling hinawakan niya ang mga ito, tumunog ang isang abiso sa isipan ni Lasho. Ding! Mga sandatang nakuha, separation hook at scabbard. Inirekomenda ang may-ari, Ming Shirin. Master, ano ang mga ito? Kakaibang sinuri sila ni Ming Shirin. Tiningnan ni Lasho ang sandata. Isang espada na hindi mukhang espada, isang hook na hindi mukhang hook. Tiyak na may ilang puwersa sa paglalaro sa nakatagong silid. Kung kapalaran man iyon o purong pagkakataon, natisod ni Ming Shirin ang sandatang ito. Master, sa tingin ko nababagay sa akin ang mga sandatang ito. Ang talam na ito, ang scabbard na ito, gusto ko. Sa mga bagay na tulad nito, sigurado akong ito ay hindi bababa sa isang sandatang kasing antas ng lupa. Dahil sinuri lamang ni Ming Shirin ang mga sandata gamit ang kanyang mga mata at hindi sinubukan ang mga ito, natural lang na ipagpalagay niyang ito ay mga sandatang kasing antas ng lupa. Ang separation hook at scabbard ay tila nakahiga sa nakatagong silid sa loob ng mahabang panahon, kaya tila luma ang mga ito. Gayunpaman, dahil inirekomenda ng sistema si Ming Shirin bilang may-ari, walang ang magiging sandatang kasing antas ng langit ito kapag na-activate. Matapos isaalang-alang ito, sinabi niya ng mahina, ibababa mo ang mga ito. Nang marinig ito, masunurin lamang na ibinalik ni Ming Shirin ang separation hook sa lupa. Kakapasok mo lang sa nascent divinity tribulation realm, at ang iyong antas ng cultivation ay hindi pa sapat na matatag sa ngayon. Masyado pang maaga para mahawakan mo ang sandatang kasing antas ng langit. Nang marinig ito, agad na lumiwanag ang mukha ni Ming Shirin sa kagalakan. May nakatagong kahulugan sa mga salita ng Master. Hindi niya direktang sinabi na ang separation hook ay magiging akin sa hinaharap. Sa sobrang pananabik, mabilis niyang ibinalik ang kanyang mga damit at sumagot, Opo, Master. Magiging mas malakas ako sa lalong madaling panahon. Matapos magsalita, umalis siya sa lihim na silid sa senyales ng kanyang Master. Nag-aatubili siyang lumingon sa huling pagkakataon sa separation hook. Hintayin mo ako, pangako niya sa kanyang puso. Pagkatapos ay mabilis siyang naglakad palayo na may maliit na nagmamadaling hakbang. Sa kanyang pagbabalik, nagkataon siyang nakasalubong sina Duan Musheng at Xiu Honor. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kahangahangang pagpapakita ng Master, na nag-iwan sa kanilang dalawa na namamangha.